So in this part of the lecture, let's talk about ano yung scope. Ano yung scope ng PUB Modernization Program. So ano yung mga main areas na i-address ng program para masolusyonan yung mga nakita natin o binanggit nating problem a while ago. So first, the new franchising system, yung pagkuha ng prangkisa, license to drive, improving PUVs to international standard. Kasi as compared to other countries, talagang medyo we're lagging behind in terms of the quality of our public transport. And then training for drivers. So, paano yung sistema sa bagong franchising system? So, before, ang mga drivers kasi ang magsasuggest kung saan ruta niya gusto bumiyahe. But right now, hindi na siya, kapag nag-apply ka for franchise, hindi na ganon. Yung government na yung magde-decide. O ikaw, dito ka lang sa rutang to babiyahe, and so on. So, before, ina-allow na, halimbawa, head of the family ka, gusto mong magkuha ng franchise for one jeepney. That's allowed. Pero in this program, hindi na yun allowed. Kailangan ang pagbibigyan ng prangkisa na makabiyahe ay nagmamayari ng 40 jeepneys. Minimum number of, or 20 to 40 actually rather. 15, 20, ayan. There's some, I think 15 is the minimum. So, ibig sabihin, yung mga drivers, may two options sila. So, pwede sila mag-form ng cooperative, magsama-sama sila mga individual drivers, and sila yung mag-apply for a franchise. Or they can join a corporation na nag-apply ng franchise. Doon sila magiging employee. So, mabubuwag na din yung boundary system kasi bibigyan ng standard na income yung mga jeepney drivers and also benefits. So, in order for our public transportation vehicles na maging at par with international standard, kailangan may mga ganitong accessories or gadgets yung mga sasakyan nating public transport. So, dapat meron silang speed limiters, CCTV camera, dashboard camera, GPS. Dapat PWD friendly. Komportable yung mga upuan and there's a Wi-Fi. In terms of buses, kasi sakop din yun, di ba? Public utility vehicle. Hindi na pwede yung more than 5 na standing passengers. Training for drivers. O siguro may refresher course sa technicalities of driving. Pati doon sa mga safety measures. Maybe they can be informed about the danger. Kapag inalaw yung pagta-top load, pag inalaw yung pag-beaten, they can be shown some statistics tulad ng pinakita kanina. And also proper etiquettes while driving. So ano yung magiging epekto nito sa ating ekonomiya? So first daw, according to the program, mabibigyan din ito ng mga bagong job opportunities. Sadly, hindi ito para sa mga drivers, di ba? Ang mga job opportunities na to ay para doon sa mga manufacturing industry ng mga e-jeepneys. Kasi, di ba, papalitan mo yun ng e-jeepney, yung mga lumang jeep. So, you need to manufacture them. And also, yung mga corporation na kakayaning ma-reach yung requirements ng program. Magkakaroon sila ngayon ng bagong trabaho kasi magiging operators sila ng mga jeeps or owners ng mga jeep. Enhanced tourism industry. So, no longer pagtatawanan or babansagang smog and fog machines itong ating mga jeepney. Streamlined public transportation. When we say streamline, it means centralized. Magiging maayos na din siguro yung yung management ng mga jeepney kasi hindi na individuals yung kailangang i-reach. Individual drivers yung kailangang i-reach ng government if they have changes in policies. Diba? Instead, they will just contact the cooperatives and the corporations. And sabi nila, it will gradually solve traffic condition. Kasi
magiging systematic na yung mga ruta ng biyahe, di ba? Hindi na lahat ng daan pwedeng daanan. There's a specific route na susundan nila. And also, maiiwasan na yung boundary system, di ba? Yung competition for passengers kasi they have a standard income. So, they don't need to compete for passengers para makakuha ng kita na iuwi nila sa pamilya. So, increase bus fare or base fare from 8 pesos or 8 pesos to 12 pesos. So, I'm not sure if this is still true kasi this data is from 2019. O, paano naman nga kaya yung mga drivers? Kasi sila yung pinakatalo dito, di ba? Later on, you will see kung gaano kamahal yung mga e-jeepneys. So, tingnan natin yung mga kwento ng ating mga drivers. Lalo-lalo na ngayong panahon ng pandemya. So, this is Mr. Casella, 53 years old. Driver na siya for 30 years. Actually, right now, hindi na siya nagtatrabaho bilang driver. Nagbebenta na lang siya sa bangketa. Sabi niya dito, 220 pesos lang ang kinita niya noong September 14 dahil sa pandemic. No? Kaya tumigil ako at nagtinda na lang ako. But he was really proud of driving as his profession. Sabi niya dito, kayang magpaaral ng mga jeepney driver. Kahit paano, dahil sa jeep, nasusunod ko ang luho ng mga apo ko, ng mga anak ko. Yan, sabi niya. So, this is another driver, si Danilo Meneses, 51 years old. Madali ang pera dito. Marami na akong trabaho, pero dito ako tumagal. Ito ang gusto ko, pagmamaneho. So, ito si Mr. Salvador. Medyo mas bata pa siya, 25 years old. Pero driver na siya for 6 years. Ganon din yung trabaho ng kanyang mga tatay at ng tatay niya. Diyan din ako binuhay sa jeep. Bakit nga ba talon-talo sila? Paano ba gagana yung programa? So, dahil nga hindi na pwedeng mag-apply yung mga individual drivers ng franchise, kailangan magsama-sama sila ngayon. One way is to form a cooperative, 15 or more members. Para ma-recognize yung cooperative, mabigyan kayo ng franchise, kailangan nyo magbigay ng 30,000 pesos as down payment for the franchise and then 20,000 pesos sa bawat jeepney unit. So, kung 15 kayo, times mo sa 20,000. And then, syempre, kailangan mong bumili ng e-jeepney kasi yun ang papayagang pumasada, di ba? Yung mga e-jeepney. Unfortunately, ito yung pinakamasakit sa kanila kasi yung mga e-jeepney, ganito yung presyo niya. 800,000 to 1.2 million. Hindi pa kasama doon yung mga gadgets na minention kanina. Di ba? Yung mga Wi-Fi, yung mga GPS, and so on. So, talagang may mga nagsasabi na anti-poor itong programa na ito and hindi mo naman talaga sila masisi dahil ang mahal ng Egypt. So, ang pagbabayad ay pwedeng government loan amortization. Babayadan mo siya for 6 years and meron siyang 6% na interest. I think pag mas madami kayo, mas malaki yung interest. So, kayo, yung mga drivers na member ng cooperative, unti-unti nyo yung babayaran for 6 years, yung niloan ninyo. Sa kita ninyo, sa pagmamaneho. And actually, nagkaroon na ng deadline itong pag-apply sa PUV modernization. Kasi yung mga drivers, they're really worrying na kapag hindi sila nakapag-apply, hindi na sila papayagan na bumiyahe. Hindi na talaga sila papayagan bumiyahe gamit yung lumang jeepney nila. Yung first deadline nito ay noong December 2020. But because of the pandemic, it was extended for 3 more months. So, sa March 2021. And according to the report, it will no longer be extended again. So, ito pa. May mga ibang kwento pa tayo. Sabi naman ni Mr. Alemania, 52-year-old driver. Nagmamayari siya ng 3 jeepney. Pero, hindi na siya ngayon namamasada, no? Dahil nga dun sa parang wala siyang QR code
the report said wala siyang QR code. Parang that's the license right now to drive. Okay lang sa akin na wala ang prangkisa, pero basta ang mga jeepney ko, hawak ko. Ano pa magagawa mo kung ganyan? Walang halos tumulong kung anong kalabasan. Kung papasadahin pa ba o hindi na. So, I think the government really needs to communicate better, no? Sa mga jeepney drivers, because right now, they're really confused. They're really confused. They are kept in the dark. Actually, may nagsabi doon sa report na nangangapa daw siya. He feels like nangangapa siya sa dilim. There's a need to improve the communication tungkol dito sa programa na to. Sabi ulit ni Mr. Alberto Salvador, anti-poor, pangmayaman lang yung mga e-jeepney. Ayaw namin magmiyembro sa kooperatiba. Individual na lang kami. At least sa amin pa yung sakyan, sa amin yung prangkisa. Kasi sa co-op, sa kanila ang prangkisa. May point nga naman din siya, no? Hindi sa'yo yung franchise. Pag nasa co-op, the co-op will own the franchise. This is from one of the representative from Move as One. So, nakikwento siya about Lolo Efren, 60 years old, senior citizen jeepney driver. Broken siya sa jeepney modernization program kasi pag pinatay niya yung sasakyan niya, wala na siyang pagkikitaan. Mawawalan siya ng maasahang kita kasi mababaon pa nga siya sa utang. Kasi papautangin, diba? 7 years to pay, 6 years. But for people like him, na 60 years old, mahirap na. That's true. Diba? Most of our drivers, they are part of the aging population. So imagine if you will do the math, 66 years old na siya. Kakatapos siya lang magbayad ng utang niya, 66, 67. He's very old. Sabi naman nung isang representative from National Confederation of Transport Workers Union, sabi niya yung pag-phase out daw ng mga jeepneys, ng mga old jeepneys, ay hindi immediate solution sa problema ng Pilipinas, especially on climate. Tinanong nga niya, bakit daw yung inuuna yung transport? Why not other factories na nagbubuga nga din naman ng mga GHG gases, di ba? So, according sa kanyang simpatya, ito ang kanyang simpatya. Kinakailangan lang makita kung paano ba tayo pupunta doon na hindi mawawala ng hanap buhay yung mga ordinaryong driver at operator. That's true. Sabi ba dito, may alang-alang din yung madami, no, about joining cooperatives again. Sabi nila, yung iba nag-join lang ng cooperative in order to keep their options open. They don't really plan to cooperate in this modernization program. And then, syempre, kapag members yung mga drivers ng isang cooperative, di ba, mga simpleng mamamayan naman ang mga drivers, most of them. Suddenly, they need to have leadership capacity, management capacity. Kasi nga, sabi dito, magbibusiness sila. Kailangan nilang mag-grow ng pera para mabayaran yung kanilang government loan. And this cooperative will involve millions of pesos. If you will do the math, di ba? 1.2 million, that's the cost of a single e-jeepney. What if 15 kayo in that cooperative? So, they need proper training in order for the cooperative system to work. Okay? So, I think that's the end of the lecture 1. I would like you to think about, kasi itong e-jeepney, it's a product of science and technology, di ba? Pero in our situation, hindi siya agad ma-adapt. Gusto kong tingnan mo yung naging political, social, economic aspects kung bakit hindi naging smooth itong transition natin from our old jeepneys through this electric or e-jeepneys. Okay? Thank you, and I'll see you next week.